Okay. Before I begin with my message, tapusin ko lang yung kaninang umaga with my talk with Pastor Rodel. Ito yung ibig ko sabihin. Can you flash it on the screen? This is what I mean when egg is broken from the outside and egg broken from the inside. Ayan. I hope you can have much better idea or picture reference. You see, if an egg is broken by outside force, life ends. Sa church po, normally sumusunod ng tao dahil may mga tinatawag na rules. At marami mga organized religious thing na sumusunod sila. Minsan nga, feeling ba ng bakit sila ang galing sumunod? Because sila yung walang buhay sa loob at kailangan basagin sila mula sa labas para lamang magkaroon ng tinatawag na pagsunod. Kaya lang, yung mga sumusunod mula sa labas na nakakasunod, sila yung mga walang buhay. Para silang robot na pinoprogram. At ayaw namin gawin yon sa inyo. When Pastor Rodel and I normally talk, dumaraan yan sa amin. Dumaan na yan. So kanina, as he was about to end his talk, sabi ko, this is the time to show why we are not putting rules. Kapag naglagay na kami ng rules dito, ibig sabihin, mga robotic na lang kayo. Mataas pa ang tingin namin sa inyo. Pero kapag napilitan na po talaga na, kasi naglalagay na ako ng thoughts, so nasabi ko na sa mind ko, sa thoughts ko, marahil may mga gising at may mga talagang tulog na kailangan pukpukin. Kaya sa mga organized religion, mas parang nakasusunod sila dahil sila yung mga binasag mula sa labas. At marunong silang sumunod na walang pagkukusang ilaw sa loob, sumusunod lang dahil may pressure sa labas. Pag tinanong mo, bakit ka sumusunod? Ano ibig sabihin nun? Wala silang alam kung bakit sila kailangan magsuot ng palda na itim, tapos puti, at bakit pahabain ng buhok. Wala silang alam for real reason. The only thing is, pinagsabihan sila. Now, kapag nangangailangan na ng gusto talaga, marahil, ito na yung ginawang sa atin, ayan, nung tayo nabuhay, nakita na lang natin na maraming mga utos dahil mas maraming taong walang paggising at kusang pagkilos sa loob. Kaya, generalize na lang, lagyan ng malaking utos. At kapag kayo ay sumusunod dahil sa utos na lamang, ibig sabihin nun, mga mangmang. Amen. Kasi akala ko, ang tao ay gising. Kaya, ang mga salitang dito, nanggagaling sa church ng Panginoon, ilaw. Ang ilaw ay pagising. Sa mga magagaling gumising. Isa ng halimbawa dyan ay si Paul. Si Paul, sa pag-aakala niyang siya ay sumusunod sa mga salita at utos ng Diyos, hanggang siya ay nagpapapatay ng mga taong naniniwala kay Jesus. Napakalakas ni Paul. Matalino at isang dedikadong tao sa kanyang mga paniniwala. Walang makakapagpaluhod, walang makapagpapasunod kay Paul,
lalo na sa kanyang kaalaman. Ngunit, nung sinalubong siya ng isang ilaw along the road sa Emmaus, yung ilaw na yon na wala namang bigat, ang siyang nakapagpaluhod kay Paul. Na ang ibig sabihin, nagising siya. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, siya ay walang nakita, pero ang kanyang spirit ang siya namang nakakita. Nagising siya, ironically, nung siya ay nabulag. Nabulag siya sa kanyang mga kinasanayang nakita upang siya ay maamulat sa mga bagay ng katotohanan. Dahil doon, nagkaroon siya ng kusa, pagkilos, walang nag-utos mula sa labas. Lahat ng kanyang mga kilos ay galing sa loob. Galing sa loob. Galing sa loob. Mga kapatid, ito ang tunay na senyales ng isang taong buhay, gising sa Panginoon. Kung kaya naman, kung kayo po ay pinagsasabihan, pinag-aalalanan, tinuturuan, magising sa mga bagay na dapat nating ginagawa ng isang gising. At habang sa sinasabi pa ito, ay parang patuloy kang tulog, nangangatwiran sa pagkasalukuyan mong buhay, kung bakit hindi mo magagawa ang mga bagay na dapat gawin. At patuloy ka lamang sa pag-inog ng iyong kinasanayang ikot ng buhay. Paikot-ikot. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Paikot-ikot. Na parang Ferris wheel na wala namang nararating. Umiikot-ikot lang sa isang lugar na kung saan ay inawit na nga ng isang manganganta. Sino nga ba yon? Si Sarah G. Wow! Ano nga ba ang title ng kanyang paikot-ikot lang? Paikot-ikot lang. Parang kinakantahan tayo mga Kristiyano. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang hanggang mamatay. Paikot-ikot lang. Hintayin yung pumunta kayo sa langit. Paikot-ikot lang. Pwede ba kayong mag-participate? Sabihin mo lang sa katabi mo, paikot-ikot lang. Sige na, sabihin mo. Uy, paikot-ikot lang. Sa kabila naman. Uy, paikot-ikot lang. Mga kapatid, kapag ang pagkilos mo ay nanggaling sa utos sa labas, ibig sabihin, kailangan ka palang talagang laging utusan. Now, kapag hinihiling ng pagkakataon na kayo ay uutusan, ibibigay ko ang gusto nyo. Pero, pakinggan nyo, alam mo na kung sino ka. Kapag ang butas, ang crack, ay nanggaling sa labas, outside force, walang buhay. Life dies. It ends. Kaya ang itlog, pag nabutas mula sa labas, simula na ang pagkamatay niya. At ang tawag sa mga itlog na yon, sa Tagalog ay bugok. Mabaho. Malansa ang mga bugok. Masakit pag ikaw ay pinangalan ng bugok.
nasasaktan ka, edi kaya mo namang umalis sa pagkabugo. Dahil hayaan mo ang iyong shell ay mabasag dahil may puwersa sa loob. At ang puwersa sa loob ay buhay. Kaya mong basagin ang shell mo dahil meron kang buhay sa loob. Yung mga nagsasalita ng amen, masarap pakinggan sa akin. Alam nyo ba, if an egg is broken by inside force of life, wow! Ibig sabihin nun, hindi ka na basta-basta na lamang, patumpik-tumpik. Meron kang nagagawa sa buhay mo, lalo na sa Panginoon. Hindi dahil religious ka, kundi dahil isa kang buhay. Ang isang buhay, kapag may ginusto kang gawin, magagawa mo. Ulitin ko, ang isang buhay na tao, pag may ginustong gawin, siya ay magagawa niya dahil siya ay buhay. So life inside can break the egg also. Hindi mo kailangan ng force outside. You will say, I can break that shell. Ikaw, ilan ang shell na break mo? Baka palagi na lang, hindi ko kaya. Baka hindi ka pa nakalabas. Nakalabas ka na ba sa shell ng giving? Buhay ba yung giving mo? Buhay ba yung giving mo? Buhay ba yung giving mo? Mga kapatid, makinig po kayo. Makinig kayo. Alam ng Diyos kung nagbibigay kayo ng ikapu nyo. Inihiling ko sa mga leaders, sana sasabihin ko sa inyong personal na lang dito sa church, simulan nyo mga leaders magbigay ng ikapu. Alam nyo po ba, pag nagsasalita sa akin si Sister Irene, sinasabi niya lang sa akin kung sino lang nagbibigay na ikapu. Hindi ko sasabihin sa inyo na mula sa musician ng mga nagbibigay na ikapu. Wala akong sasabihin ganon. Hindi nyo malalaman ng mga music ministry na nagbibigay na ikapu. Pag sinasabi niya sa akin, alam mo ba, ang mga nagbibigay lang. Hindi ko po yung papaalam sa inyo. Hindi niyo po maririnig yan sa akin. Buti na lang, hindi ko naman nasabi, di ba? Wala kayong narinig. Kaya sa tuwing lumalapit sa akin, Sister Irene, sasabihin na naman niya, Pastor, yung ating pong hayaan mo na, muna. So ngayon, na-feel lang ako, sa mahigit na 36 years, dapat ito yung una nating buhay tayo. Alam niyo po ba, na sa isang sandali, baka hindi niyo lang alam, ang isa sa kapatid natin, si Brother Sunny. Brother Sunny, tayo, taas ang kamay mo. Nag-retire na po yan. Isa yan sa nagbibigay ng tithe. Ngayon, hindi na siya makakapagbigay. Wala na siyang trabaho. Ano ang tanong? Bakit ka nag-resign? Tuloy, wala kang tithe. Talagang may nagsalita na naman. Walang iba, kundi yung pinakamatalino nating kaibigan dyan. Ang ibig ko ba sabihin, purihin ng Panginoon, sinabihan siya ng Panginoon mag-resign habang bata pa to do something more. And I pray si Brother Sunny magbibigay ng maraming time sa Panginoon. Palakpakan natin yan. Now, yung bang share ninyo maliban sa giving, mga kapatid, ayan kaya nyo bang lumabas din, mag-crack open, yung pag-share ng gospel? I mean, kailangan natin ng training. Magpa-train kayo kasi kayo ba hindi rin din parang nagsasawa na, lagi na kami pinagsasabihan. Gawin na lang natin para mas masarap yung napapakinggan mo na ikaw naman ay meron ng paghahari, na master mo na siya. Yung mga, di ba, yung mga laws of life, dapat natin silang matupad.
upang mapasailalim sa ating mastery, na sila mag-recognize ng ating master as Son of God dito sa ibabaw ng mundo. Pero hindi ka tatanggapin master kung hindi mo sila nasasubdue. At paano mo sila masasubdue? Kung sila ay law of giving, then do giving at masubdue mo ang law of giving. Kung law of honoring, do the honoring, and you will subdue the law of honoring. Are you listening? Now, magtataka ka sa buhay mo, bakit ako pinagpapala? Hindi dahil ikaw ay mas mabait o mas mapanalangin, kundi pinagpala ka dahil yung mga laws of life na yon ay nasasubdue mo. So, ang ibig sabihin, ang panalangin mo ay parang mapalakas ka, papunta rin sa pagsubdue ng mga laws of life. Hindi ang prayer, ang palit para hindi mo siya gawin, tapos mag-pray ka na lang mag-pray na hindi mo siya gagawin, hindi po siya replacement. Ang prayer po ay para mapalakas ka nang sa ganoon, ma-subdue mo ang laws of life. Ang nakakaintindi, pumalakpak ng maganda at malakas sa Panginoon. Sino gusto ng ganung buhay? Alam nyo, ito po yung aking gusto mangyari at makita sa buhay ninyo. Gusto kong kumilos kayo. Gusto kong gawin ninyo na hindi po tayo tulog. Hindi po tayo nakikinig lang. May buhay tayo sa loob. If broken by inside, yung pong buhay ng Panginoon sa loob ninyo, yung buhay ng Diyos, God's life, God in us. Meron po laging shell na para bang hindi mo kaya. Pero kaya mo yan kapag ang buhay ng Diyos, conscious ka sa loob, ano man ang dapat na hinihiling ng mga law of life na nag-govern sa buhay natin, gusto ng Diyos na basagin mo at makuha mo yan. So kinakailangan yung mga bagay na parang nagbibigay sa inyo ng pagkulong, ng pag-restrain, parang yung pinipigilan ka. Na ang tawag namin doon sa una ay tinatawag na law of death. Dalawa kasi ang kaaway natin, law of sin, law of death. Pero binigyan tayo ng isang pinakamalakas na law. Anong tawag doon? The law of the Spirit of the law of the Spirit of ulitin natin, the law of the Spirit of alam niyo po ba, tinalo ng law of the Spirit of life, ang law of sin, at saka ng law of, ang death, meron din yan, umi-epekto sa atin. Ang sin, umi-epekto rin sa atin. Pero ang Spirit of life, may epekto sa atin. So, ang sin, alright, ito yung binababad ka sa kasalanan. Ibig sabihin, you don't want to do it, you hate. What I hate mo. Pero, ginagawa mo. So, tinutulak ka sa kasalanan. Alam mo kasalanan, you hate it, pero, nagsasasaw ka. So, ito nangyayari. Pakinggan nyo. Ayaw mong gawin, pero ginagawa mo. Eh di, isang bagay na parang, talunan. Ito naman sa kabila. Alam mong tama. Alam mong buhay. Gusto mong gawin. Hindi ka naman makapunta. Hindi mo magawa. Ang tawag doon, law of death, na ang ibig sabihin, mga bagay na gusto mong gawin, pero hindi mo naman, para bagang, gusto kong mag-share ng gospel Gusto kong mag-evangelize. Gusto mo nga, nagagawa mo. Kaya lang, 1 taon na, hindi. 2 taon na, hindi pa rin. Ano tawag doon? Meron kang shell na kung saan ikaw ay nakulong ng law of death. Hindi ka nga nagkakasala, hindi mo naman magawa yung nararapat. Diyan nakukulong ang maraming Kristiyano. Ngayon, nakikinig kayo sa sinasabi ko, baka wala na namang power,
Walang power from within na makalabas ka sa mga shell na yan. Sumigaw nga ang lahat na nagpa-participate. Lumabas sa shell. Come on, lumabas sa shell. Pinalalabas tayo sa shell kasi yung shell na yan, yan ang kumukulong sa atin. Hallelujah. Mga kapatid, ito basics na to eh. Alam nyo, kung isa lang tayo, isa lang sa isang taon, sa 10 years, nakasampu ka. Isang taon, isa lang na iyong daladala sa Panginoon. Isa lang. January, February na ngayon. Isa lang. Noong 2025, may isa ka bang nadala? Noong 2024, meron ka bang nadalang isa? Bakit wala? Kahit naimbita mo yan, hindi yan counted. Kailangan, yung fruit that remains. Na, alam nyo, mahirap mag-alaga talaga ng kaluluwa. Kayo inalagaan. Hindi kayo naging malakas by yourself. Somebody invested time, effort, money. Hindi nyo binayaran pabalik sa mga gumawa nun sa inyo. Ang pagbayad ay forward. Kung may gumawa nun isa sa iyo, hindi mo kayang ibalik yun. Ang gagawin mo ay kumuha rin ng isa na kung paano ka pinagtiyagaan, paano ka inalalayan, paano ka pinagtiisan, inintindi, sa panahon na wala kang kaalam-alam, para kang lasing sa buhay mo, walang direksyon, paikot-ikot, na naman. Ano ba yung Brother Eugene? Paikot-ikot na lang ulit ang buhay talaga. Kinanta na ni Sarah G. Pati ba naman sa Kristiyano, kakantayin pa rin niya? Huwag na tayo magpa-ikot-ikot. Huwag na tayo magpa-ikot. Alam niyo po ba, pag napapakinggan niyo ito, dapat natutuwa kayo. Pero parang malulungkot ang inyong mga mukha. Para ba nagsasabing, hindi ko nagagawa yan, malungkot ako? Nakakalungkot talaga pag hindi inyo nagagawa. Alam nyo po ba, pag hindi na nakukumbik ang puso niyo, nagiging bato na siya. Kaya naman, sa susunod na linggo, siguro nga dapat ng desisyonan to. Sabihin mo na lang sa amin, Pastor, pasensya na po kayo, bugok na po yata ako. Okay. At least alam na namin, bugok. Ilalagay natin, ito bugok. Ito, buhay pa to. So at least, doon sa mga buhay pa, lalabasan natin. Palilim naman natin. Kasi pwede pa yon lumaki. At kung babae yon, marunong pang mangitlog ulit. No. Ano bang ginagawa sa mga bugok? Ha? Ano daw? Ginagawang? Paano yan? Ano ginagawa sa kanila? Cake? Kinakain silang parang cake? Ayoko na nung cake? Kaya pala maraming mga bugok. Cake pala yun? Ginagawa pa rin cake yun? Pakialalanan nga ako, mula ngayon, wag na akong kumain ng cake. Mahirap kumain ng bugok, baka mahawa yung aking sarili. Alright. Pakibasa na lang, and then I'll finish it up. 1, 2, 3, everyone read. Then, okay, turn it off. Now, palakpakan natin ng Panginoon. Yung palakpak na nagigising talaga kayo. Alright. I will now continue on a little bit of what I gave you last time.
the message on mastery of the laws of life. Number one, I said, consciousness is the only reality. Amen. Are you listening? Amen. Number two, all right, is the power of your inner thought. Now, last Sunday, hindi po ako nakapagbigay ng power of inner thought. Ang sinare ko yung kompleto ng difference between spiritual world at saka physical world. Para meron na kayong idea. Kasi lalabas talaga ito. Now, ang ibig ko sabihin, para ma-master mo yung mga laws of life, una, alalahanin mo, consciousness is the only reality. Pakinggan nyo maigi yung consciousness. Ibig ko sabihin po, consciousness is the only reality. May nakikita ka. May nakikita ka. Halimbawa, sinare lang sa akin ni Tin. Asan si Tin? Nasa taas? Si Tintin? Nasa taas ba? Where is Tin? Nasa taas. Ito ang sabi niya, tinanong ko lang, kamusta na ang tatay mo? Ang tatay niya kasi nagkaroon ng manas. Umakyat mula sa paa hanggang sa bandang baywang na. So, pina-check up. Nagtagal yon mula noong December hanggang ngayon, February. Ngayon, nung napa-check up, sabi niya, ay sa puso. Yung pala sa puso, hindi nakita. Now, ang sabi niya lang sa akin kanina, siya pala ay nasasabihan sa labas, sasabihin sa kanya, pare, sa kidney yan. Alright? Ngayon, ang ginawa ni Tin, ay nilagay niya sa manya ng tatay niya na ang lahat na yan hindi sa kidney. At siya ay magaling. At siya pinagaling ng Panginoon. Now, ibig sabihin, kahit nakikita mo siya, pero kung ano ang nakatatak sa iyong consciousness, yun ang totoong magaganap. Siya ang ibig sabihin ng consciousness is the only reality. In short, hindi totoo ang mga nagaganap na to physical. Sasabihin ng iba, anong hindi? Ang ibig ko sabihin, itong mga bagay na nangyayari sa physical mo, ay nagmula lang yan sa iyong consciousness. Hindi magaganap sa buhay mo ang mga nangyayari sa buhay mo kung hindi sila muna lumabas sa iyong consciousness. Marahil sasabihin mo, Pastor, hindi ko naman yan iniisip pa. Sinabi mo yon. Pero, sa dinaanan mo sa buhay mo, meron kang dinaanan na hinagip ng consciousness mo ang mga bagay na mga nararanasan mo ngayon. Halimbawa, nung ikaw ay malungkot, alright? Nung malungkot ka, marami kang inisip. Sinabi mo sa consciousness mo. Isa roon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng access sa buhay mo ang nagaganap sa iyo dahil ang consciousness mo ay nag-express. So, yun ang reality. At yung ipinahayag mong consciousness, after some time, nagkaroon ng effect sa physical mo. Ngayon, sa physical mo, nangyayari, hindi mo makita kung saan ito naganap at nangyari. Dahil hindi mo na maaalala. So, ang nakita mo na lang, yung kaganapan physical na walang relationship sa nangyari sa isipan mong consciousness. So, ang tingin mo, ang physical, ang reality. Ano ibig mo sabihin? Itong mga bagay na ito, nangyayari lang nang walang dahilan, walang pinag-uugutan. Ito na ba talaga ang reality na kusa itong kumikilos nang walang pinag-uugutan? Sino ang nakasusunod sa sinasabi ko? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, dumami na. Okay na. Thank you, Lord. At least may kausap na ako. Mga kapatid, ako po ay medyo nahihirapan. Dahil ang ibig sabihin, ang mind ko gusto magsalita ng English. Dahil na-express ko siya ng Malaya sa English. Pero sabi naman ng kabilang isipan ko, magsalita ka ng Tagalog dahil mas maiintindihan nila. Kaya mga kapatid,
medyo mag-focus din kayo, ha? Naka-focus ba kayo? So, yung nagaganap sa buhay mo ay may pinaghuhugutang cause, dahilan. So, hindi siya ang reality. Ang reality ay yung pinanggalingan niya. At ang pinanggalingan ng lahat-lahat na nangyayari sa buhay mo ay galing sa iyong consciousness. So, ang consciousness mo, ang totoong reality. Now, kung alam mo ang consciousness mo ang reality, therefore, ang iyong mamaniobrain ay dapat ang consciousness mo. Dahil doon pala humuhugot, lumalabas ang mga kaganapan ng buhay mo. Now, I know it. Now, you know it. When I say, now I know it, hindi ka nag-hope. Hindi ka nagde-believe. Iba yung I know it sa I believe. Iba yung hoping sa I believe, sa I know. When you say, I know it, it means to say, pumasok ka na sa knowing. Pag pumasok ka na sa knowing, meron ng science. Ang ibig sabihin ng science, alam mo ang cause and effect. Pag ikaw'y naniniwala, wala kang alam sa cause and effect. Ang alam mo lang, basta maniwala ako. At pwede rin mangyari ang mga pinaniniwalaan mo. Pero, pag pumasok ka na sa loob ng knowing, hindi ka na just naniniwala. You know it. More than you believe, I know it. Amen. Now, when the Lord Jesus says, believe, because hindi mo pa alam ang science ng cause and effect. So, the time, the Lord will say, just believe mo na. Amen. Amen. Sino nakakaintindi? Bilang bata, anak, maniwala ka muna. Hindi mo pa kayang intindihin. Basta paniwalaan mo ko, anak. Nung lumalaki ka na, anak, ayoko kang maniwala lang. Ito, papaalam ko sa iyo ang mga bagay. So bilang anak, hindi ka na naniniwala. You know it. Kung kayo hanggang ngayon naniniwala, bata pa kayo. Sa church ng Panginoon dito, we are already saying, you begin to know. Ang revelation knowledge is to know. Sino rito gustong knowing na? Knowing. Taas ang kamay. No! I know it. I know it. Therefore, I know it. Alright? Now. Woo! Nasaan na ba ako, Pastor? Alalay mo. Nasaan na ako? Hindi pa, yung sa kabila pa. Branch na yun eh. Nag-branch lang ako eh. Nasaan na? Okay yung, Consciousness. Consciousness is the only, pakisabi nga na lahat, 1, 2, 3. One more time. Kaya ganito, halimbawa, kailangan mo ng pera. Sabi mo, wala kang pera. Ilagay mo sa loob ng isip mo, ang pera ay hawak-hawak mo. Ang pera ay nasa sayo. Ang pera ay umahabol sa iyo. Listen up. Kung sa loob ng consciousness mo, hawak mo ang pera, at ang pera ay lumalapit sa iyo, bagamat sa physical,
ay wala pa sila, pero sa consciousness mo ay naroon na. Sino ang totoo? Sino ang reality? Yung physical o yung consciousness mo sa loob? Consciousness! Now, 1 week, wala pa rin. 2 weeks, wala pa rin. But remain. Because mag-remain ka sa consciousness mo. Huwag yung nagsalita ka ngayon, I have money, the money is coming to me, I am full of wealth, I am wealthy, I am rich, I am abundant. Tapos, lumabas ka lang, nakita mo kagad, may pambayad, ako, ang hirap ko talaga. Biglang bumalik ka na naman sa, mahirap ako, hindi ko kaya talaga. Mga kapatid, ibig sabihin nun, wala ka sa consistency ng consciousness. Na-disconnect ka agad. Tapos sasabihin mo, ay, hindi totoo sinasabi ni Pastor. Makinig. You have to remain doon sa reality. Saan ka pupunta? Doon sa totoo o doon sa hindi totoo? So, paniwala mo yung totoo. Consciousness is the only. Ayan, alam niyo na. Consciousness is the only. Sa third week mo, makikita mo dumating. Binago ang iyong kalagayan. Sobrang pera ang dumating sa iyo. Bakit? Yung consciousness kasi ang totoong nagpapagalaw sa buhay mo. Woo! Kaya kapag pa kayo ay pabaling-baling, nandiyan ka, pag nasa prayer ka, paglabas mo sa prayer, bumalik ka na naman sa physical awareness mo at ang salita mo ay, mahirap talaga ang pera. Hindi naman talaga ako mayaman. Actually, mahirap talaga. Ang dami kong babayaran. Naku po, mga kapatid, kung ganyan ang iyong sinasabi, hindi ka talaga pupuntahan ng pagbabago sa iyong buhay kasi hindi madaanan yung consciousness mo para lumabas sa physical realm mo. Tinuturuan ko kayo mga kapatid para maranasan nyo yung ganda ng buhay. Sumigaw nga ang marami, sumigaw ang marami. Thank you, Lord. Ako'y gising. Now, dahil itong isang ito ay number 1, ang number 2, hindi ko iiwan, lagi eh. Ang number 2 is about the power of your talk inside. Tawag dyan, self-talk. Tawag dyan, inner conversation. Tawag dyan, inner speech. Ang tawag dyan, inner dialogue. Basta, ang ibig sabihin, listen up, ikaw ay nakikipag-usap sa loob mo almost every minute of the whole hours nang ikaw ay gising. Ang kausap mo lagi ay ang iyong sarili. Nakikipag-usap ka sa sarili na hindi mo alam o alam mo. Whether you are aware or not aware, you are talking with yourself. I don't say 24 hours. I deduct you on the time you sleep and you get your dreams. So all the time you are awake physically, you are talking to yourself. Sino nag-iisip? Nakikipag-usap ka sa sarili mo. Mayroong conversation sa loob mo. May pag-uusap sa loob mo. Hello! Alright. Pakilagay lang sa isang verse muna. Isa lang. Sister Martina. Matthew chapter 9, verse 21. Matthew chapter 9, verse 21. It's about the bleeding woman. And this bleeding woman shared something of what conversation she had. Sabi ng babae, nung nakita niya ang Panginoong Jesus, ito yon. For she said within herself. Hindi lang siya ang nakipag-usap sa sarili niya. Tayong lahat.
Maybe you're not aware. Maybe you're not aware. Scientifically, neuroscience ang tawag doon. About your brain, neuroscience. Alam na nila ang mekanismo. Medyo nakukuha na nila. Medyo mataas na yung ating scientific findings. Do you know that almost every minute you talk to yourself? The question is, what kind of conversation you have within yourself? Anong klaseng pag-uusap meron ka sa loob mo? Ito ang magdadala sa iyo sa mastery of the laws of life. Lahat ng sinishare ko ay una, consciousness, the only reality. Pangalawa, mahalaga pala. Ano itong conversation nangyayari sa loob ko? So ngayon, sisiyasatin mo. Because the Bible also speaks. For she said within herself. So meaning to say, she is talking to herself. Amen. Amen. And you are talking to yourself. Habang nakikinig ka sa message, nag-uusap kayo ng sarili mo. Habang nakikinig ka sa usapan, nakikipag-usap sa iyo ang sarili mo. Habang ikaw ay nakasakay sa bus, nakikipag-usap ka sa sarili mo. Habang ikaw ay meron mga solusyon, nakikipag-usap ka sa sarili mo. Habang ikaw ay merong ang harapin, nakikipag-usap ka sa sarili mo. Yung tahimik mong yan, ang daming conversation sa loob mo. Woo! Now, I would like you to know, yung conversation mo sa sarili mo ay napakahalaga. Oh, totoo ba yan, Pastor? Let me tell you, sobrang napakahalaga. Sobrang napakahalaga. Ulitin ko, sobrang napakahalaga. I cannot overstate it. It's beyond. Why and why and why? Alam nyo ba? Yung conversation mo within will reflect. Pag sinabing will reflect, ito ay magsasalamin. Magsasalamin saan, Pastor? Magsasalamin ito sa iyong mga kilos, sa iyong gawa, sa iyong desisyon, at sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Lahat ng ito ay nanggaling sa conversation mo sa loob. Kung anong klaseng conversation meron ka sa loob, yaan din ang mamumutawi sa iyong desisyon, sa iyong pananaw, sa iyong idea, sa iyong performance. Hallelujah. Sana po napapakinggan niyo ako maigi. Ang iyong buhay, malaki ang pinaguhugutan, malaki ang sinasandigan, kung anong klaseng conversation nagaganap sa loob mo. Now, Pastor, ano ibig mo sabihin? Bigyan mo ako ng halimbawa. Sige. Sa loob ng iyong sarili, meron dyan conversation. Halimbawa, merong sasabihin ng isa, gusto ko ng kotse. Pero may magsasabi kagad, naku, mahirap magbayad yan. Hindi kaya magbayad yan, kakayanin mo magbayad ng every month for 5 years. 60 months yun. Kung minsan hindi ka makapagbayad, meron na nagko-conversation sa loob. Ang lalabas na lang sa labas mo, pag tinanong, gusto mo bumiling kotse? Hindi ko kaya. Yung word na hindi ko kaya, nanggaling sa conversation sa loob.
Pero, hindi mo namamalayan yon. Hindi mo namamalayan yon. Bakit? Kasi hinugot mo naman sa totoo naman, 60 months yun. Totoo. Totoo din naman, mahirap magbayad ng mahigit magkano? 30,000. Ang sweldo ko ganito lang. Totoo naman. So lahat ng mga data na pinakuha na mo ay totoo. Saan totoo? Totoo sa physical. Kinuha mo siya sa physical. So, yung conversation mo ay naganap na puro totoo, pero hindi katotohanan. Pag sinabi kong totoo, factual. Ang katotohanan, reality. So, sa loob ng conversation mo, nagko-converse kayong dalawa, ikaw at ikaw, sa mga bagay ng physical, na mga totoong bagay, factual. Parang nakikinig kayo. Yung conversation mo pala ay conversation na nakainog sa 3 dimensions. So may conversation ka sa loob mo na galing sa physical. Na galing sa physical senses. Na wala kang kamalayan, totoo lahat ng mga pinagsasalita sa loob mo, na-convince ka din. Dahil na-sense mo rin na lahat ng sinasabi niya ay parang totoo, pero hindi katotohanan. Now, do you know what I'm talking about? Kapag ganoon ang iyong conversation, makakabili ka ng kotse? Hindi. Hindi ka makakabili ng kotse. Are you with me? Parang ayaw magsalita. Kayo ba ay pagod na? Ako mas pagod ako. Dahil nafe-feel ko yung mga isip na binubuhat ko na ayaw magpabuhat. Yung bang mga isip na dapat ay nabubuhat na mabilis, parang ang bigat buhatin. Hello! Yung mga gising, sumigaw ng amen. Yung mga tumulog, sumigaw ng amen. At least matulog. O, di ba? May tulog talaga? Alright. Amen din naman eh. At siya nakakapag-amen habang tulog. Wala niya, tulog-tulogan ako. Amen. Listen up. Pero may kilala akong tao. Are you listening? Nung sinabi niya bibili siya ng sasakyan, pumunta siya sa spirit. Sa totoo lang, wala pa siyang basihan para bumili. Wala siyang nakikitang bank account na maraming pera. Wala. Pero sinabi niya, bibili ako ng sasakyan. Sinabi pa niya, bibilin ko pick up. Hindi ko sasabihin ang pangalan niya. Baka hindi niya siya kilala. Nung nag-isip yon na bumili ng sasakyan, yung mga tao sa paligid niya, hindi nga makapaniwala na kaya niyang bumili. Kasi alam nila na wala pa naman pera to. So pwede mo i-lockdown. Bili ka ng bili, wala ka pa naman pera. Mas matalino pa yung mga tao sa labas. Pero siya, may conversation sa loob. Ibang conversation niya sa loob. Bibili ako ng sasakyan. Ang sabi naman ng sa loob, kaya mo yan. Yung spiritual na mga bagay, hinuhugot lang yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan kahit na 60 months pa yan. Kaya mo yan kahit na ito pang hulog yan. Magagawa yan. Ganyan ang conversation sa loob. Pag ikaw nasa spiritual realm.
Pero yung mga nasa physical, sasabihin nila, bumili? May pera ba yan? Wala naman pera talaga sa bangko yan. Ang meron lang siya, spiritual. Alam niya lang, humugot sa spiritual. So, yung mga tao sa labas, magmamatsyag. Hanggang kailan kaya magbabayad to? Sabi naman niya, watch and see. So, ikaw, tagapanood. Siya, tagagawa. Ano mas maganda? Tagagawa o yung tagapanood? Naku po, ang hirap nun. Dapat ikaw yung magsabi ng, manood ka! Kung ikaw nasa spiritual, let them see! Sinabihan ng Panginoon, where do you live, my Lord? Ang sabi niya lang, come and see. Wala siyang sinabi, ako'y nakatara doon, ako'y nakatara dito. Ang sabi lang niya, come and see. Sa buhay mo, maraming nakatingin. Mamaliitin ka. Siyempre, nakabase sila sa physical. Bilang anak ng Diyos, mamamanga sila sa buhay mo kung marunong kang mag-operate sa power from within you. Baka gusto niyo pumalapak doon na nakakaintindi. Sino gusto makaranas nun? Alam niyo po ba? Hindi niyo lang nararanasan kasi yung conversation sa loob mo, tinatalo ka na. Paano ka pa gagalaw sa labas? Kung sa loob pa lang, talunan ka na. Dapat, kapag may nagsasalita sa loob mo, alam mo na kung saan nagsasalita. Hoy, alam na kita nagsasalita sa loob ko, nasa physical realm ka. No, di ko tatanggapin ang conversation na yan. Mula ngayon, ang conversation na gaganapin sa buhay ko ay galing sa 5 dimensions. Sino nagsasabi na amen? Eh di yung kilala ko ngayon, bumili ng pick-up one day, nagulat silang lahat. Walang kabog-abog, nakabili ng pick-up. Galing sa walang trabaho. Galing sa walang-wala. In short period of time, nagkaroon ng pick-up. Para hindi nyo malaman kung sino yun, ang color ng kanyang sasakyan, itim. Ako talaga, mahilig ako magtago eh. Hindi ko sinasabi kung sino yan eh. Mga kapatid, natutuwa ako, may nakararanas na mga pinahayag ng Panginoon dito. Pwede lang din kayo makinig, tagapakinig, pero hindi taga-perform. Pumili ka. Hanggang makikinig ka na lang ba? Tapos sasabihin mo, ay, ang galing niya. Ang galing niya, ay pwede ka rin magaling kung aapakan mo, ay, yung mga narinig ninyo. Ano kailangan lang? Step out in faith. Step out. Everybody say, step out. Kailangan lumabas ka, umapa ka doon. Hindi yung, ay, ang ganda. Oy, ang ganda ng turo. Oy, talagang totoo. Pero nasaan ka? Andun ka pa rin. Hindi ka pa umapag doon sa pinapaniwalaan mo. Paniwalaan mo. Pag pinaniwalaan mo, hindi ka na maniniwala. Why? Alam mo na. So, iba yung naniniwala sa alam ko na. Pinapalampakan yan, hindi ako. Yung mga napapakinggan nyo. So, ikaw, pag naniniwala ka, kasi hindi mo pa nagawa. So, para mangyari sa'yo, paniwalaan mo muna. Yung mga nagtatights na, noong una nilang ginawa yon, naniwala lang sila. Ngayon, yung mga nagtatights, hindi na sila naniniwala. Alam na nila. Kaya magtataka kayo, bakit mga yan patuloy na nagbibigay? Hindi yan naniniwala. Alam na nila. Tapos ikaw, hindi paniniwala, wala ka pa eh.
Ang meron ka lang, objective knowledge. Objectivity, parang you just, aware ka lang, aware. I'm aware about that. I'm aware about that. Pero, dapat paniwalaan mo. After mong paniwalaan, then you know. Pag meron ka ng knowing, hindi mo na pwedeng i-unknow. There is a statement like this. When you begin to see it, you can never unknow it. Amen. Dalawa na kaintindi. No. Ulitin natin. When you begin to see it, you can never unknow it. Ibig sabihin, once nakita mo yan, hindi mo na pwedeng hindi mo alam. So, everything na sinasabi ko sa inyo rito, consciousness is your reality. Second, ang subjective portion na para magawa mo ang isang bagay sa law of life, mastery, you must check your conversation inside. Ano ang conversation inside? Listen up. Ito yung mga conversation inside. Katulad ng pakinggan nyo, ha? Nagbibigay na ako ng example. So, yung sinabi ko sa inyo nakakuha ng tinatawag na sasakyan, pinaniwalaan niya. Babayaran niya yan in 60 months. Hello? Hello? Ilan yung 60 months? 5 years. 60 plus 60. 120. Plus 4 times 12. 120 plus 48. 120 plus 48. 168. Mga kapatid, ako po nagbayad ng sasakyan 168 months. 14 years. Ako po, patotoo ko sa inyo, nagbayad po ako na mahigit 14 years of my life. Bayad ako ng bayad. Dahil kumuha ko, number 1, noong 2010, Vios. Noong 2014, kumuha ko ng Fortuner. Noong 2019, kumuha ako ng Accent. Every month, nagbabayad po ako. Dumaan po ang COVID time, 2 years. Marami ang tumigil sa pagbabayad. Marami ang humingi ng parang something like rest, pero bandang huli, may interest pala yon, babayaran mo din. Marami nagsauli ng sasakyan noong panahon ng COVID time. Yung 2019, 2020, COVID, 21, 2 years, purihin ang Panginoon nakaraos ako. 14 years ako nagbayad ng sasakyan. Kaya ngayon, ang sarap ng buhay ko, wala akong binabayaran. Nakakapunta na ako ngayon sa Starbucks, sa Jayco, nakakakain ako ngayon sa Subway, kasi noon, wala, kailangan mabayaran ko siya. Pero mga kapatid, listen up. Sana ko humugot na kaya ko siyang bayaran. Mga kapatid, pinaniwalaan ko na kaya ko siya. At tatawagin ko lang ang pera. Pag sinabi ko, kailangan magbayad ako before the end of the month, mga kapatid, nakakapagbayad po ako. Parang akala nyo ako lang kayang gumawa nun. Mga kapatid, huwag nyo isipin yon. Baka akala nyo, kunyari, si Pastor Rodel lang may kayang gawin nun. Hindi! Mga kapatid, huwag mong ihiwalay sarili mo na, siya kaya niya, ako hindi. Huwag ganon! Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon! Lakasan mo, baka bigyan yung katabi mo, huwag ganon! Mas malakas pa kasi hindi nakakarinig pa. Sabi mo, huwag ganon! Yan, nakarinig na yan. Huwag mong i-separate sarili mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mo sabihin, si Pastor Rodel lang ang pogi. Tapos yun ang binibless. O si Pastor lang. Hindi. Ikaw ay anak din ng Diyos.
pagiging anak mo ay buong-buo. Kung gaano ang Diyos ay nasa akin, ay gayon din sa iyo. Sumigaw naman kayo. Mag-response naman kayo. Alam nyo ba? Dadaling ko sa iyo, si Jesus, nung siya ay nasa katawang tao, yung Diyos na nasa sa kanya, ay Diyos din na nasa sa iyo. Therefore, walang favoritism sa atin. Kung ano ang kapunuan ng Diyos sa isa, ay ganoon din ang kapunuan ng Diyos sa iyo. Now, meron lang ready magkaroon ng karanasan. Ready lang siya. Merong iba, hindi ready. Takot. Lagi na lang siyang kinakausap sa loob ng mga pananakot. Oh! Naalala nyo mga kapatid? Nung panahon ni David, may isang Goliath. Araw-araw na lang, minamaliit sila ni Goliath. Ano sabi ni Goliath? Kayo mga Israelita, sino matapang sa inyo? Mga duwag. Nasaan ang Diyos nyo? Alam nyo ba, araw-araw, sila'y kinukutya ni Goliath. Araw-araw. Mga kapatid, dahil araw-araw sila nakakarinig, yung sinasabi ni Goliath, hindi na nakakasakit. Pakinggan nyo, hindi na siya nakakasakit. Para bang isa na lang lullaby, ay, nakakatulog na. Mahimbing pa ang tulog. Habang kinukutya ka, nahihimbing ang tulog mo. Akalain mo kinukutya ka, hindi lang ikaw, kundi yung Diyos ng mga Israel. Yung mga kawal na magagiting doon, dapat umalsa. Dapat hindi nila payagan yon. Ano sabi nila? Okay lang. Kasi, totoo namang napakalaki niya bilang isang sundalo ng kaaway. Paano mo yan magagapi? So, physically nakita na si Goliath ay mataas at isang excellent na kawal. Dumating ngayon si David. Narinig niya ang pangungutya ng Goliath na ito. Aba, hindi sanay si David sa pangungutya ng isang higante. Mga kapatid, yung mga natutulog, magsalita ng amen. Alright. Gising na. Ito mga kapatid, alam niyo ba, sa loob mo, lagi nagsasalita yung Goliath. Di mo kaya yan. Mahirap ka. Ay nako, hindi mo kaya yan. Wala kang kakayanan. Mga kapatid, alam niyo ba yung Goliath sa loob niyo? Lagi kayong minamaliit. Ano kayo ngayon? Para kayong mga kawal, natanggap na lang, naging music in your ears. Pag sinasabihan kayo, kaya niyo ba mag-share? Sasabihin na lang, oo, hindi na kaya talaga. Mga kapatid, that is law of death. Hindi kayo nagkakasala, pero law of death yon, isang bagay na dapat gawin, hindi niyo nagagawa. Pakisigaw lang, dapat gawin ko na. Sabihin mo, dapat gawin ko na. Alright. Ito na ang nangyari. Buti na lamang si David ay laging nakikipag-usap
sa spiritual realm. Sino dito nakikipag-usap sa spiritual realm? Pag meron nagsalita sa iyo, huwag kang tatanggap ng mga salita ng conversation mula sa loob na mga galing lang sa physical. Kaya pag sinabi sa iyo, hindi ka pwede maging leader kasi hindi ka naman edukado. Oh, hindi yan totoo. Dapat alam mo na. Tinuturuan ko kayo. Bakit sabi mo, now, alam ko na. Kaya mga kapatid, huwag kang magsasalita ng hindi ko kaya. Amen. Huwag kang magsasalita ng wala akong pera. Ay. Huwag kang magsasalita na lang, hanggang dito lang ako. Sino nakakaintindi? Now, nung dumating si David, sabi niya, hindi ganito ang mga conversation sa loob ko. Sinong hampas lupang ito nagsasalita sa ating Diyos? Samantalang, yung mga kawal, siya pa ang sinabihan, huwag kang ganyan ha, mayabang ka. Aba! Mayabang ka pa kapag ikaw nasa spiritual realm. Kaya mga kapatid, pag ikaw nagsasalita sa spiritual realm, mayayabangan sila sa iyo. Kaya yung pumili ng pick-up, akala nila mayabang yon. Hindi! Kaya nga minsan sinasabi ko, magyabang ka naman sa Panginoon. Hindi mo na ilalabas yung lakas niya, yung manifestation niya. Kaya mga nandito ng church ng Christ Live With Me ng Panginoon, sumigaw nga kayo, alam ko na! Kamas malakas, alam ko na! So alam mo na, pag mayroong conversation sa loob, at yung conversation sa loob ay papunta sa earth lang, talo ka na! Kailangan ng conversation sa loob mo, galing sa heavenly realm, sa spiritual realm, sa 5D, sa reality. Woo! Sa realm of infinite possibilities. Doon sa loob ng all things are possible. Sumigaw kayo na amen! Alam niyo po ba? Di merong conversation na kaya ko yan. Kasi sa loob mo, may dalawang conversation. Isa galing sa pulubi at isa galing sa hari. Sino dito naiilawan? Sino dito na parang, nahugasan ng aking kaisipan? Sino dito? Taas mo nga lang kamay mo nung makita ko. Naliliwanagan na kayo? Next week, meron na kayong makakausap ha, bago mag-next week. May kausap na kayong kaluluwa, ha? At next week, marunong na kayo magbigay ng, wala nang pandaraya, yung tent nyo, ibigay nyo na, ha? O yung konti lang, isa lang. Sister Irene, sa susunod, pag lumapit ka, sasabihin mo, hindi lang sila ganito ang nagbibigay ng tithes, ha? Sana masabi mo sa akin, marami na nagbibigay ng ikapo. Kasi ako, hindi ko binabasa yung mga tithes. Ayoko maging bias. Basta magpipreach ako. Pero from time to time, Sister Irene, kahit hindi ko sinasabihan, sasabihin niya sa akin. So nalalaman ko. Kahit hindi ko sinasabi. Pero nakatatak naman doon pa lang. Ayun naman pala eh. Mga kapatid, kung mahal niyo naman ang church, alam niyo naman ang mga pagtuturo, tutuwanin niyo na. At ang pinandadaya nyo lang, ay sarili nyo lang. Kahit na hindi kayo magbigay, maghihirap ba itong church na ito? Hindi maghihirap to. Huwag ka magbigay. Ikaw ang maghihirap. Kawawa ka naman. Pakinggan mo ako maigi. Hindi ka nagbibigay. Sino dinadaya mo? Hindi church na ito. Kahit pa sabihin na hindi ka nagbibigay, nakita niyo ba naghihirap to? Hindi pa maghihirap. Ang punto, kung yung mayaman to, hindi ka kasama. Wala kang record. Pabigat ka. Pasensya na. Kung ang totoo sinasabi ko, bakit? Kumakain ka sa restaurant, nagbabayad ka. Dito, kumakain ka, libre.
Kaya ng konsensya mo. Wala naman nagsasabi sa iyo. Pero kung marunong ka ulit sa loob mo, sa conversation mo sa loob mo, at nagsasabing, gawin mo na to. Hindi ito isang bagay na para kinukuha pera mo. Hindi. Ito ay nakalagay sa salita ng Diyos. Lahat, kung nakikinabang ka sa Panginoon, bigyan mo din ng Panginoon, nakapakinabangan sa iyo. Kung kumikita ka, aba, yung sinasabi ng Panginoon, isaad mo, kung ano yung ibibigay mo sa Kanya, ibigay mo. Kung ayaw mo ng 10%, okay, negotiation tayo. Kung ayaw mo ng 10%, gawin mo 20%. Kasi alam ko, hindi bagay sa'yo 10%. Bigay mo ng 20%. Subukan mo ang Panginoon. Nakalagay naman, subukan mo ako, sabi ng Panginoon. Naghihirap ka, takasan mo yung pagbibigay mo. Tumatahimik sila pag ganito ang salita natin. Parang walang na-excite. Pag pera, alam niyo, dapat excited kayo pag pera. Gusto niyo ba ng pera? Ulitin ko, sino gusto ng pera? Ang pera, para lumapit sa iyo, ilabas mo. Kailangan may tulak para may pasok. Ulitin ko, may tulak para may tulak para may nakikita niyo yung ano? Sino ba yung Jo, ano ba yung tawag sa game? Jojo. Ano tawag doon sa game na nilalagyan ng coin, tapos umuusad, tapos may mga chips, tapos pag nahulog, sa iyo yun, ano tawag sa game na yon? Coin tosser. Yung coin, lalagay, tapos may gumagano, di ba? Pag lumagay ang coin, tutulak. Are you with me? Lalagay coin. Are you with me? Parang example ko, hindi ito parang yung sugal, no? The more you give, the more you push. At yung push na yon, yung mga chips na nandoon, isang chip lang, 50,000. Ilalagay mo lang coin mo. Ilang patong yung chip. Paniwalaan nyo sa spiritual. Ganun ang parang idea ng Lord. You push it, you receive. So don't hold. Huwag mong i-hold. Huwag mong itago ang pera mo. Sino nagigising? Itago mo ang pera mo, pagkasakit mo, labas lahat, utang ka pa. Sasabihin mo, kaya nag-usap kami ni Sister Marie. Sabi ni Sister Marie, matalino. Pastor ako, bigay na ako ng bigay. Kaysa magkasakit ka pa. Ang talino nito, sabi ko. Ako, kung maaari, bigay ko na ng bigay. Basta negosyo kay Lord. Wala akong sakit. Tapos, kaya alam nyo, yung may stroke dapat na asawa niya, pinagaling ng Panginoon. Kasi ang ganda ng kanyang kaisipan. Sino nakinabang? Yung asawa niya. Ano nga pangalan ng asawa niya? Yun ang nakinabang. At buti na lang, uma-attend na ngayon. Palakpakan niya, pinapalakpakan niya. Buti na lang, siya ay niligtas ng Panginoon. Yung nagpapalakas sa kanya, yung nag-encourage sa kanya, nung panahon siya ay panggewang-gewang, kahit na may sakit yun, binigay pa niya buhay niya para lamang lumiwanag ang isip niya. Yun po ay si Pastor Jay. Pinatsagaan siya ni Pastor Jay. Purihin ng Panginoon ang pagtsatsaga ni Pastor Jay ay bumunga. At si Brother Boy ngayon, palagi na every Sunday nandito. Palakpakan niya, pinapalakpakan niyan. Alam niyo, kasi nga sa isipan ni Sister Marie, alam mo, Pastor, kung ako may pera, bibigay ko na lang, bibigay ko. Kahit si Sister Marie ay hindi masyadong maraming pera, pero dahil giver, masyado ang puso niya sa pagbibigay. At hindi naman siya nauubusan. Alam niyo po ba, yan ang tinatawag na silent millionaire. Bakit? Iniintay na lang niya ang kanyang mana.
at ang mana niya ay darating na. Ngayong taon. Yan, binikas ko na ha. Ngayong taon, natanggap niya na ang kanyang mana. Alam niyo mga kapatid, dito, kailangan mo lang maging what? Marunong kang makipag-usap sa loob mo. Ito na lang, last na lang. Pag nakikipag-usap ka sa loob mo, dalawa. Ang isa nakipag-usap na beggar at isa king. Ulitin mo, beggar and king. Malalaman mo kung ikaw yung beggar sa loob. Ano sabi ng beggar? Pakinggan nyo. Lord, I need this one. Please, give it to me. Yan ang mga prayer ng beggar. Nagpe-petition. Di ba ganyan kayo manalangin? Lord, I want. Yung mga yan, prayer yan ng beggar. Okay din, panalangin yan. Pero panalangin yan ng mula sa wala na humihingi. Mula sa nangangailangan na gustong matugunan. Mga kapatid, listen up. Pag may conversation sa loob mo, wala kang yan. E di hingi ka. Kailangan mo yan. E di hingi ka. Pag sinabi mo gusto mo yan, e di magre-request ka. Mga kapatid, ito ang dala-dala mo. Pag ikaw ay nag-need, ang dala-dala mo ang vibration ay need. Kailangan ko to. So the following morning, listen, the whole day, yung ginugusto mo, hindi makakarating. Kasi pag dumating yon, wala ka ng need. Eh yung need ang binavibrate mo. So kailangan may need ka lagi. So hindi darating yung kailangan mo para the following day, may need ka ulit. Naintindihan ako? So, darating ulit ng tomorrow, Lord, I need it. So tomorrow, hindi darating. So need mo ulit. Tama. So, in a way, prayer mo answered, nabibigay sa yung need. Ano yung need? Yung need mo ay magkaroon ka ng need. So, lagi kang may need. Hindi ka maubusan ng need. Kasi, need ang iyong itinayo. Sino naintindihan mo ba ako, Pastor Rodel? Naintindihan ba ako? So, kapag ikaw ay may want, I want this. Alam nyo, petition yan. So, prayer yan, na para bagang, ay, ako po ay, wala sa lahat. Ako'y mahirap, so kailangan ko. Yan ang conversation sa loob mo. Ganito ituturo ko. Alam mo ba? Ikaw ay king. And the Lord is the King of Kings. Ikaw ay king. And the Lord is the King of Kings. Pero kung makipag-usap ka sa king, ay para kang beggar. Hello? Hallelujah. Alam niyo ba, pakinggan niyo ako maigi. Si Pastor Rodel, kapag ito ay nagsisharing kami, sabi niya, alam mo, Pastor, sabi niya sa akin, alam ko na ngayon, wala akong sinasabi kundi binavibrate ko lang na ako ay masagana na. Na lahat ng kailangan ko ay nasa akin na. You know what? Nagkaroon siya ng project, nagbukas sa mga opportunities, yung mga parang mahihirap na kunin ng mga papers, nagkaroon siya ng insurance bond, na akala niya hindi siya qualified, minsan na niya gagawin for the first time, pero kasi ang dala-dala niya sa loob niya, siya ay hari! Hindi siya nagpepetisyon. Ang sa loob niya, sinasabi niya lagi, I already have it. I am a king. Parang hindi niya ito ma-feel. Pakisabi niyo lang sa sarili niyo, tatapusin ko na rin to. Sabi mo, hari ako. Para nakikiusap ka pa, no? Oy, hari ako. Sabi mo, oy, hari ako. Para nakikiusap ka sa pagkahari mo, no? Padagdaga mo, wala na oy, hari ako. Para nire-request mo naman.
Gawin mo ng totoo na feel mo talaga isa kang hari. Sabi mo, hari ako. Good! One more time. I'm a king. Yung feel mo talaga. Say, I'm a king! Alam mo, pag ang king ay nagsalita, hindi ito nangungusap. Ang king pag nagsalita, he owns it. Alam niyo ba, sa UK, pag sinabing queen and king, in a natural sense, pag-aari niya ang buong lupa. Pag sinabing king, ibig sabihin, nasa kanyang kamay ang kalupaan. Kaya sa UK, may monarchy. Meron, dapat king, noon, queen. Ngayon, pumunta sa anak niya. So, pag sinabi mong king, queen, initially, ang lupa doon ay nasa pangalan ng hari. So, ang hari, ang kanyang kaisipan ay ownership. Pag ikaw ay isang hari, you should know what you own. Dapat alam mo kung ano yung ino-own mo. Sino nakakasabay? Ano sabi ng prodigal son? Ng father sa prodigal son? Hindi doon sa prodigal son na ikalawa, kundi sa panganay. Ano sabi niya sa panganay? Are you not aware, my son? Everything that I have is... One more time. Everything that I have is... One more time. Everything that I have is... Ikaw yun! Hindi mo alam, may pag-aari ka. Kung magsalita ka, parang wala kang pag-aari. Lord, pwede ba? Mga kapatid, you have ownership. You take it. You own it. Sino gusto mag-own dito na mayaman na? Hallelujah. Sino gusto mag-own dito na mahaba ang buhay niya? Sino gusto mag-own dito na wala siyang sakit, full of health? Sabi nga kanina ni Christine, alam mo, pastor, sabi ng mga tao sa tatay ko, naku, kidney yan. Nung tinanong ko, kamusta na ang tatay mo? Pastor, mula sa dito ang kanyang manas. Ngayon nakakaupo na siya, bumaba na. Praise God. At saka sinabi niya sa mga kasama niya na nagsasabing kidney yan, hindi, magaling na ako. Next month, magaling na ako. Bukas, magaling na ako. Sabi ni Christine, sinasabihan namin ng isip niya na wala siyang sakit. Ganito, ganito. Noong nakuha siguro ng tatay niya at talagang finil, tumalab din sa kanya. Consciousness is the only. Pangalawa, kung ano yung conversation sa loob, yun ang. Kaya tingnan nyo consciousness and your conversation. Ano lumalabas sa bibig mo? Nako, pangit ang conversation sa loob. Kaya pag may narinig ako sa inyo, o may narinig kayo, alam mo sis, ang hirap ng buhay ngayon, tapos may utang ako. Nako, hindi ganyan ang conversation. Kung may utang ka man, ang nasa isip mo na, nabayaran ko na yan. Alam niyo po ba, no, ako nagbabayad every month for about 14 years. Yung binayaran ko, naisip ko, bayad na ako. Yung babayaran ko, inisip ko, bayad na ako. Kaiisip ko ng kaiisip, 14 years ko nagawa yun, mga kapatid, nagawa ng Panginoon sa buhay ko, and today, I am giving testimony on it. Nasasabihin ko sa inyo, ako mismo, 14 years ako nagbayad, talagang binayaran ko. Alright? Mga kapatid, ngayon, isang patotoo lang, kaya nyo rin yun? Kaya nga ni Pastor Rodel eh. Pastor Rodel, ikaw ba yung may pick-up na itim? Ikaw ba yun? Ikaw pala yun. Si Pastor Rodel yung may pick-up na itim. Siya yung lagi may conversation sa loob na kaya niya. At maaaring tumingin ka sa kanya, baka, Pastor Rodel, ba't ang bilis mo yatang kumilos? Hindi po. Sumasabay lang siya sa loob na nagaganap. Yung iba, meron ng leading ang Panginoon, ayaw pa mag-move.
So, sino ngayon ang willing na mag-move? Sino na willing? Sino na willing tumakbo at hindi yung nanonood lang? Sabi mo, ako yon. Ilakas mo, ako yon, pastor! Mas malakas pa dyan. Sabi mo, ako yon, pastor! Sabi mo, gising na ako, pastor! Pastor, makatira na ako sa 5B! Ilakas mo, pastor, makatira na ako sa 5B! Isa na lang. At maganda na ang pag-uusap namin! Ilakas mo, maganda na ang pag-uusap namin! Alam niyo mga kapatid, I feel good now that you have it. So, palapakan niyo ang inyong mga sarili. Pastor Rebel, can you please come? So, let's now go for our tithes and offering, but you give testimony or what? Yes, yun. Hindi na Panginoon. Alam natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Kaya ng isa, kaya ng lahat. Ito mga kapatid. Patunayan natin ngayon sa pamamagitan din naman ng ating pagbibigay, ng ating mga ikapu at kaloob ang sinasabing magandang pakikipag-usap sa sarili. Yan. Dito, i-apply natin yun, ha? Dito natin din masusubukan agad, application agad tayo doon sa message ng Panginoon through Pastor na self-talk. Yan. Siguro, sa mga nakalipas na mga panahon, medyo hindi ganun kataas ang pakikipag-usap sa sarili, kaya ilan sa atin, nahihirapan gawin yung katulad ng pagkikapo. Alam niyo po, huwag nating palawakin pa yung pagsasabi sa sarili natin. Bakit? Gawin mo na lang ito, paniwala mo na lang. At alam mo na ito ay hindi ito sinabi ng Panginoon at ipinagagawa ng Panginoon para lang sa wala. Ano po? Napaganda ng yung inalimbawa ni Pastor. Sino po yung naglalaro sa Tom's World dito? Tom's World! Di ba sa Tom's World sa SM, no? Okay lang po yan, maglaro kayo doon. Huwag lang kayo bababad. Kasi meron doon mga nakatira na eh. Doon, yung tinarim na. Pero kasi may magandang business din doon eh. May isa na tayong kapatid lang, may kumpanyang ganyan eh. So, mga kapatid, kung alam niyo po yung laro na yun, maghuhulog ka ng Mariano, piso-piso, no? O kaya token. Tapos, yun ay kung gusto mong may lumabas. Tama? Kung gusto mong may malaglag doon sa box niya. At minsan, sa hulog mo, hindi agad may lalabas. Ulitin mo lang, wala pa rin. Ulitin mo lang, wala pa rin. Pero dahil tuloy-tuloy ka at naniniwala kung may malalaglag, magugulat ka na lamang. Nagulog ka na uli ng isang beses pero biglang madami. So ang principle doon, huwag kang mag-expect may lalaglag. Wala kayong nahulog. Tignan niyo po kahit sa laro, makikita niyo yung prinsipyo ng Panginoon. Kung anong iyong itinanim, siya mong aalihin. Kung ano ang iyong binigay, babalik sa iyo. Pero pagbalik sa iyo, ito maganda. Sabi ng Panginoon, babalik sa iyo ng siksik. Liglig. Ibig sabihin daw, walang empty space, walang account, no? Talagang solido yung balik sa iyo. At hindi po eksakto lang. Sobra-sobra pa. Naniniwala po kayo doon. Huwag kayo maniwala sa akin. Maniwala po tayo sa salita ng Diyos. Amen? So mga kapatid, let's do it!